Ang title po ng chapter 13 ng Hebrews ay ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ito po ay binubuo ng 25 talata. Ito naman na kasi yung mga closing na habilin ng sumulat sa mga mananampalatayang Hudyo. Yung kanyang encouragement sa mga kapatid na magpatuloy. Gaya nga po ng mga napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo, pinapatunayan po ng aklat ng Hebreo at ng sumulat na ang ating Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos. Siya ay naroroon na, simula't simula. He came from eternity past. Wala po siyang pinagmulan dahil siya ang nagmula sa lahat. Ang Panginoong Hesus, ang kaganapan o ang fulfillment nung mga ginagawa ng mga Israelita nung araw na sila'y naghahandog ng mga hayop. Dahil ang ating Panginoong Hesus, ang inhandog niya ay ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa katubusan nating mga makasalanan. Upang mapalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ito yung kinikilala natin sa ating mga buhay. Hindi lang sa mga sinulatan, kundi tayo hanggang sa panahon na ito at hanggang sa mga darating na panahon, kung hindi pa babalik ang Panginoong Hesus. Yan din ang titignan. Yung bunga ng ginawa ng Panginoong Hesus upang ang tao ay maligtas sa tiyak na kaparusahan dahil sa kanyang kasalanan. At gayon din sa mga nagdaang linggo na pag-aralan natin na binibigyang diin ng sumulat na ang Panginoong Hesus ay higit na dakila, higit na mabuti kaysa sa mga anghel kay Moises o sa mga propeta, sa mga pari o punong pari. Gayon din ang kanyang naging handog ay higit na dakila kaysa sa ginawang paghahandog ng hayop ng mga Hudyo ng mga panahon na yon. Dahil minsanan lang kinakailangan gawin ng Panginoong Hesus ang paghahandog ng kanyang sarili at ito ay naging sapat na at katanggap-tanggap sa Ama para pantubos sa ating mga kasalanan. Ngayon po sa mga latter parts, sa mga last few chapters ng aklat ng Hebrews ay sa bandang huli ay andun yung mga instruction po ng sumulat kung paano makapamumuhay ang mga kapatid na sumusunod sa kalooban ng Diyos, na namumuhay sila ng kalugod-lugod sa Diyos. Ito rin ay nagsisilbing encouragement dahil nga po sa mga hirap na kanilang pinagdadaanan, ang iba po sa mga mananampalataya ay napapaisip na tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus at bumalik na lang sa kanilang nakasanayan o sa kanilang ginagawang pagsamba, pagkilala sa Diyos noong unang panahon na hindi pa nila nakikilala ang ating Panginoong Hesus. Ito po ang huling mga instructions ng sumulat sa mga kapatiran kung paano sila makapamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Verse 1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Kaya po alam nyo, sa loob ng church, kahit po may mga individual differences po tayo, tama po yun, di po ba? May mga times na hindi tayo nagkakaunawaan. Konting tampo o sama ng loob. Pero bilang anak ng Diyos, iisang pamilya tayo, iisang espiritu, hindi karapat-dapat para sa anak ng Diyos na nagkakasama. Bilang magkakapatid, ang Panginoong Hesus ang ulo, tayo ang katawan, ang sabi ay magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Sino po ba dito ang may mga hidwaan? Mahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Yan po ay iniutos sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya di ba ng mga nagdaang chapter, huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Mamuhay kayo ng payapa kasama ng lahat. Palaging maging bukas ang inyong mga pinto sa mga taga-ibang lugar. Lingid naman. Lingid sa kanilang kaalaman na may ilang nakapagpatuloy na ng anghel. Bible po ang nagpapatunay na this is possible. Hindi mo alam na naging hospitable ka. Tumanggap ka ng panauhin sa iyong tahanan. Ang sabi, hindi mo namamalayan o hindi mo alam, baka anghel pala
ang iyong pinatuloy sa iyong tahanan. Nangyari po ito kay Abraham. Kung babasahin po ninyo ang Genesis chapter 18, nang dinalaw po si Abraham ng 3 anghel. Hindi niya alam kung sino itong mga ito. Pero andun yung kanyang kababaan, andun yung kanyang kagalakan na may panauhin siya sa kanyang tahanan. Sabi niya, mag-stay muna po kayo rito, mga Ginoo. Pero ito pong si Abraham, nung andun ang kanyang mga panauhin, tumatakbo siya, nagmamadali, ginagayak yung hayop na lulutuin para sa kanyang panahon. Sa atin, sa panahon natin, andun pa rin, kasama pa rin yung pag-iingat. Hindi tayo basta nakakapagpatuloy ng panauhin sa ating bahay. Hindi tayo basta-basta tatanggap. Dahil totoo, nag-iiba po ang panahon. Nag-iiba ang panahon na noon, pwede anytime matulog ka dito sa amin, kahit ilang araw mo gusto. Noon yun. Pero sa panahon po natin, wala namang problema kung gagawin mo eh. Pero gagawin mo yung bahagi mo bilang pag-iingat mo sa iyong sarili at gayon din sa iyong pamilya. Pero kung magpapatuloy ka para pakainin, sabi ka kasi ng Panginoong Hesus, di ba? Nung sa Matthew, nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y giniginaw, ako'y binigyan ninyo ng balabal. So kung ito'y gagawin po natin, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na maging hospitable o bukas po yung ating tahanan. Ini-encourage po tayo ng salita ng Panginoon na gawin natin. Hindi lamang sa iniisip mo, ay sana anghel itong in-entertain ko. Hindi naman. Kundi yun yung nararapat na gawin natin. Ay isang naging halimbawa nito ay yung buhay ni Abraham. Hindi niya alam na anghel yung kanyang mga kausap nung una niyang nang nagpakita siya ng hospitality. Tayo mga Pilipino, kilala naman tayo sa pagiging hospitable, tama? Isa yan sa mga traits ng Pilipino na gustong-gusto ng mga ibang lahi. Kaya hindi na tayo hirap kung gagawin natin o susundin natin yung bagay na yan. So maaari, hindi ninyo alam. Maaari kayo nagawa ninyo yan to a complete stranger. At hindi ninyo alam, maaaring ito, siya ay anghel. Tignan niyo yung katabi niyo. Tignan niyo yung katabi niyo. Yan. Hindi anghel yan. Okay? Kasi kilala niyo yan eh. Kapatid niyo yan eh. Pero kung malalagay ka sa isang circumstance, sa isang sitwasyon, na yung iyong nakadaupang palad ay hindi mo kilala, at yung nangyari ay talagang mamamangha ka, ganun ang mga nangyari, pwede mong isipin na ito'y anghel na ipinadala ng Panginoon upang ikay ingatan. Kasi sinasabi rin naman ng Biblia yan, na ang Diyos ay nagtatalaga ng mga anghel upang magkaroon siya ng ng gampanin sa mga naligtas. So hindi lang in the sense of hospitality, kundi meron talagang task ang angels na ibinigay ang Diyos na maaaring magkaroon tayo ng pagkakataon na hindi natin alam yung ating nakakadaupang palad ay isa pala anghel. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan, parang kayo ay dumaranas din ngayon. Sa pagkakatagalog po nito, hindi po binanggit kasi sa ibang salin po, ang sinasabi po ay ang mga kapatid ninyo. Ang mga kapatiran na nakabilanggo, ang mga kapatiran na pinahihirapan. Bakit? Gaya nga po ng nasabi ko kanina, karamihan sa mga Israelita na naging mananampalataya ng Panginoong Hesus, nagbabalak na tumalikod at bumalik na lang sa kanilang dating paniniwala. Bakit? Kasi sa dami ng persecutions at pahirap na kanilang dinaranas. Kaya dito, nang sinasabi sa kanila, alalahanin ninyo yung mga nakabilanggo. Alalahanin ninyo yung mga kapatid natin na mga nakabilanggo sa mga sandali na ito. Alalahanin ninyo yung mga kapatid natin na pinahihirapan. Dahil po may mga verses po tayo na dinaanan dito sa Hebrews na binabanggit ng ilang mga mananampalataya ay dumanas talaga ng katakot-takot na persecution. Ngayon, somehow, wala namang problema kung yung mga bilanggo sa panahon natin, aalalahanin natin, isama natin sa prayers natin. Dahil hindi lahat na nakabilanggo may kasalanan. Tama, di ba, ma'am? Yung iba nakabilanggo, ilang pung taon na, hindi pa lumalabas ang hatol. And the end pala, pag lumabas ang hatol, wala pala siyang kasalanan, pero ilang taon ng buhay niya ay ninakaw sa kanya dahil siya nabilanggo. Nakakasuhan nang wala siyang kasalanan.
Patuloy po na isama natin, hindi lamang yung mga nakabilanggo, kundi yung mga dumaranas ng hirap ngayon. Marami po na naglilingkod sa Panginoon ngayon, dumaranas ng mga hirap, alang-alang kay Kristo. Dumaranas ng mga pagtitiis, alang-alang kay Kristo. Maraming hinahamak, inaalipusta, pinagtatawanan, hanggang sa mga oras na ito, alang-alang kay Kristo. Patuloy natin isama sila sa ating mga panalangin. Dahil kailangan ng bawat isa na ipinapanalangin at inaalala mo ang iyong mga kapwa. Kasama yan sa iniutos ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. God hates sexual immorality. Mga nagdaang weeks, 2 weeks ago yata, na pag-usapan natin, yung kahalagahan ng pagiging tapat at hindi rin pinahihintulot sa isang mananampalataya na papasok ka sa isang sitwasyon na may mangyayari na hindi kayo mag-asawa. Kung ikay mananampalataya, hindi ka dapat na malalagay ka sa sitwasyon na yon. Sexual immorality, sa Tagalog, kahalayan, pakikiapid. Dahil lang sabi sa Revelation 21, verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mahalaga po na sa isang mananampalataya, nalalaman mo na hindi nais ng Panginoon na ikay malalagay sa kalagayan na yan. Ito po ay binibigay ng Diyos na kaloob sa mga mag-asawa. Bilang Kristiyano, bilang tinubos ni Kristo, hindi tayo dapat makibahagi sa ganyang gawain. Verse 5 hanggang sa 8, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yung statement po, lagi natin ginagamit yan bilang mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Bilin sa mga mananampalataya, huwag kayong magmukhang pera. Masiyahan. Kaya po ginuhitan ko yun Hinighlight ko Masiyahan na kayo sa kung anuman ang nasa inyo. Hindi po masama ang may salapi. Hindi masamang maging mayaman. Lilinawin ko po yan. Paano nagiging masama kung iniibig mo ang iyong salapi? Diba? The love for money is the root of all evil. Ngayon, kung marami kang pera, mayaman ka, walang problema. Hindi lamang ito dapat magiging Diyos mo. O hindi mo lamang dapat ito pahahalagahan ng higit sa pagpapahalaga mo sa Diyos. Okay? Kaya ang sabi ng sumulat, hindi dapat kayo, mga mananampalataya, hindi kayo dapat magiging maibigin sa salapi. Kung anong mayroon ka, makontento ka. Alam niyo po, yung contentment po ang isa sa napakahirap maramdaman ng isang tao. Yung makontento ka kung anong mayroon ka, hindi po lahat na panghahawakan yan. Pero napakapalad mo na sa iyong payak na kalagayan, matutunan mo at maranasan mo na kontento ka sa anong mayroon ka. Ngayon, kung ikaw'y maraming pera, at hindi mo naman talaga gaanong minamahal ang iyong pera o hindi mo siya ganun pinapahalagahan. Bagkus, yung iyong salapi ay nagagamit mo pa bilang pagpapala sa iba. Napakabuting bagay niyan. All glory to God always. Kasi kung anong mayroon tayo, anong tinatangkilik natin, kanino ba galing yan? Dahil masipag ka ba? Dahil mahusay ka ba? Hindi. Galing sa Panginoon yan. Siya ang may-ari niyan. Pinagkatiwalaan lang tayo. Kaya hindi mo dapat ganun iibigin yun dahil sa Lord yan
Kasi kung inibig mo ng husto yan, inakala mong iyo yan, pag yan ay naglaho, halos mamatay ka na sa hirap ng kalooban. Tandaan po natin, kung ano man ang mayroon tayo, lahat ng ito ay sa Panginoon. Pinagkatiwalaan lamang niya tayo. Kaya hindi tayo karapat-dapat na magiging maibigin sa salapi. Sa Kanya galing yan. Pinahawak lang sa atin. Di ba may aral kung di ako nagkakamali, sa Psalm 24 yata yun, na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Pinagkatiwalaan niya lang tayo. Matuto po tayo na makontento sa kung anong meron tayo. Kasi ang sarap pong matulog, ang sarap ng araw-araw mo na kontento ka dahil kay Kristo. Kaya't buong tapang nating masasabi ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano magagawa sa akin ng tao? Sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung kakampi mo na ang Panginoon, kung panig sa iyo ang Panginoon, anong magagawa ng tao? Kahit yung masasamang espiritu, hindi mo katatakutan dahil alam mo nasa Panginoon ka. Hindi lamang po panig ang Diyos sa atin. Nananahan po ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya po kung may nagagalit sa atin, kung may nangaaway sa atin, matutunan po natin. Okay lang. Hanggat ang Panginoon ang kakampi ko, hindi ako mangangamba. Hanggat ang Panginoon ay panig sa akin, sino pa ang pwede kong katakutan? Baka yung iba sa inyo nag-iisip, ang yabang mo naman magsalita. Yun yung totoo eh. Panghawakan mo yung pangako ng salita ng Panginoon. Kung alam mo, nakatitiyak ka sa sarili mo, kumpiyansa ka, ganun na lang ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya nang sinabi niya, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan, totoo yan. Gagawin niya yan. Kaya kung nag-aalinlangan ka, ay baka hindi ka patunay na sumasampalataya sa Panginoon. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila mamuhay. At tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So dito po sinasabi, alalahanin, igalang, pahalagahan po natin yung mga nagpapahayag sa atin, yung mga nagtuturo sa atin, yung mga nagpakilala sa atin sa Panginoong Hesus. Kayo na po nakakalam kung sino sa inyo, mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos, kung sino po sa inyo nag-share ng gospel. Sa case po natin dito sa church, meron po tayong mga leaders. Ganun din ang kailangan gawin nating pagrespeto, pagkilala, pag-alala. Dahil ang mga lingkod po na tinawag ng Panginoon, alam nyo mga kapatid, pantay-pantay po tayo, wala pong mataas. It's just that, yung mga leaders po, ay naatasan po sila sa mga gampanin na may malaking pananagutan sa Panginoon. Kaya po lagi po natin aalalahanin yung mga namumuno sa atin. At napakagandang bagay, sabi, tularan ninyo. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Amin na mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, napakahalaga na yung aming ipinapahayag ay ipinamumuhay din namin. We should practice what we preach. Sa mga nangunguna, sa mga binigyan ng Diyos ng gampanin sa loob ng iglesia o sa loob ng church. Kaya nga po, bago ka maging leader ng church, bago ka maging elder, kung titignan po ninyo ang sinulat ni Pablo kay Timoteo, isinulat ni Pablo kay Tito, ang mga magiging tagapangasiwa ng church, ito ang kanyang dapat kwalifikasyon. Okay? Tularan po natin ang buhay nila, ang kanilang pananampalataya. Napakabuting bagay na tularan ang pananampalataya ng mga leaders po natin. Pero paalala lang po, mananatili po kay Kristo ang tingin natin. Sa Panginoong Hesus po nakatuon ang atin. Hindi po pwedeng kay elder tayo nakatingin, kay pastor tayo nakatingin. Pag siya bumagsak dahil siya'y tao lamang, ikaw ba ay babagsak na rin?
Hindi. Kaya po, dito sa Hebrews isinulat na ang ating paningin ay manatili lamang sa Panginoong Hesus. Si Jesucristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Kaya po yung nakikita po natin na pagkilos ng Diyos ng Old Testament hanggang sa darating na panahon, hindi po siya nagbabago. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay banal. Ang tao lamang po ang nagbabago. Pero ang Diyos, sabi nga ng sulat ni Pablo kay Timoteo, ang Diyos ay nananatiling tapat. Kahit ako, minsan hindi ako nagiging tapat sa Kanya. Pero siya, nananatiling tapat. Dahil ang Diyos po natin, hindi po siya nagbabago. Kaya sabi, di ba, God is good all the time. And all the time, God is good. Verse 9, huwag kayong magpatangay sa mga sari-saring sa ibang katuruan. Pag ako po tumayo dito at nagpahayag ng salita ng Panginoon, pwede kong gawin na magbitaw dito ng mga salita na taliwas o wala sa Biblia. Pwede ko kayong dayain na maniwala kayo sa mga doktrina o katuruan na hindi ninyo namamalayan. Kaya dapat po, anong kahalagahan nito? Bakit ito binigay sa atin? Bakit binigay sa atin ang paalala na huwag kayong magpatangay? Bakit? Kinakailangan para sa isang mananampalataya, alam mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa atin po, napakahalaga po, mula sa mga junior youth, sa mga legions, na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Kasi kahit hindi ako ang makaharap ninyo, na may magsabi sa inyo na ganito ang sinasabi ng Biblia, at nalalaman mo naman ang totoong sinasabi ng Biblia, hindi ka matatangay, hindi ka maloloko. Diba? Taktika po ni Satanas yan. Si Satanas, akala nyo ba gugustuhin niya na sasambahin mo siya? Hindi naman niya kailangan yun eh. Ang kailangan lang ni Satanas, mamali ka ng paniniwala. Kaya po napakahalaga na alam po natin ang salita ng Panginoon, napakahalaga po na pinag-aaralan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon para hindi po tayo maloko. Sabi dito, mas mabuti pa para sa atin ang panatag ng ating kalooban sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Saan po tayo titingin? Sa biyaya lamang. No? It's always by God's grace po. Sa buhay po natin. 24/7 ang buhay natin. It's always by God's grace. Kung magtagumpay ako, it is by God's grace. Kung may mga pinagdadaanan akong hirap, it is by God's grace. Kaya dapat po mga kapatid, kung ikaw hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, now is the right time. Dahil kawawa ka kapag may nakausap kang iba na baluktot ang doktrina. Kasi alam niya, hindi mo alam yung pinaniniwalaan. Mabuting bagay na nag-aaral ka kasi hindi lamang yan sa kapakinabangan ng ibang tao para sa iyo mismo, sarili mong kapakinabangan yan na alam mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. 10-14. Tayo'y may isang dambana at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala sa pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin. Ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Okay? Ngayon, yung mga kinakausap, yung mga mananampalataya, ini-encourage ng sumulat na magtitiis talaga tayo ng hirap. Kasi si Jesus Christ mismo, wala nga siyang kasalanan, pero nagtiis siya ng hirap eh. Diba? Tayo rin, na nagtitiwala, nananalig sa ating Panginoon, nakatingin tayo kay Kristo, tanggapin natin yung mga pagtitiis na yan. Mabuting bagay na marunong ka magtiis.
Kasi ang isang mananampalataya, hindi na siya dapat nakatingin sa mga bagay sa mundo na ito. Saan na tumitingin ang mananampalataya? Doon na sa ginagayak sa atin ng Panginoon. Pero bilang mananampalataya, wala po tayong maisip na meron ang mundo na ito na kayang ibigay na maihahambing mo sa kung anong nakagayak o naghihintay sa atin doon sa piling ng Panginoon. So, hindi na tayo nagtitingin sa mga makamundo, sa mga bagay sa mundo na to, sa sanlibutan. Hindi na mahalaga, maabot ko man yan, ma-achieve ko man yan, o hindi na mahalaga yon. Bakit? Kasi nakafocus tayo kanino? Sa Panginoon. Okay? Alam niyo po mga kapatid, ang mga mananampalataya ni Kristo ay hindi na po tayo residente ng mundo na ito. We are citizens of heaven. Okay? Doon na po tayo nakatingin, doon na po tayo excited. Kasi hindi na po tayo dito nakatingin sa mundo na ito. Ang tinitignan na po natin yung inihanda ng Panginoon. Sabi niya, babalik ako. Isasama ko kayo kung saan ako naroroon. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Kaya po, napakahalaga po na alam ng mga tao na yung atin pong pagsamba, sincero po tayo. Bakit? Kasi binibigay po natin yung karapat-dapat na reverence, pagpapahalaga kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga di ba, pag pumupunta tayo sa church, ang ginagawa natin, as much as possible gusto natin yung gayak natin. Hindi yung ano lang. Pero hindi po ako nag-ano, no? Yung thinking mo, na dahil alam mo, haharap ka sa Panginoon. Di ba, kung patawag ka ba ni Gaso, pupunta ka ba doon na katatapos mo lang mag-basketball, pawis na pawis ka? Hindi, di ba? Liligo ka. Agad maaari, gusto mo maayos yung damit mo. So, ganun din sa Panginoon. Hindi lamang po sa pananamit, kundi yung kondisyon po ng puso natin. Napakahalaga po nun. Ay binibigay natin yung reverence sa Diyos. Yung karapat-dapat na tanggapin niya mula sa atin. Okay? Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Sapagkat iyang alay na yan ay kinalulugdan ng Diyos. So this will help us to be motivated na gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Bakit? Sinasabi ng salita ng Diyos nalulugod ang Diyos kung ginagawa mo yan sa iyong kapwa. Nalulugod ang Diyos kung gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, tutulungan mo ang iyong kapwa. So all the more, mas magpapatuloy tayo gumawa ng mabuti kasi alam natin, hindi lihim, alam natin na nalulugod ang Diyos yan kapag ginagawa natin. Ngayon naman, sa mga leaders, babalikan po natin, no? Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo, nabanggit ko na kanina. Ito naman po, usapin sa loob ng church. Bilang po mga tagapanguna, nalulungkot po kami kapag may upuan dyan, na alam ko yung upuan na yan ay permado mo tapos wala ka dyan. Sa anumang kadahilanan na hindi physical, na wala ka dyan, nakakalungkot para sa amin. Kasi po para sa mga kapatid, para sa inyong kaalaman, no, sa amin po mga leaders, sa mga lingkod ng Panginoon sa church na ito, kung kayo po ay may mga pinagdadaan ng battles, mga pagsubok sa buhay, karamay nyo kami. Pero ikalulungkot po namin kung hindi ka na magpapatuloy sa Panginoon dahil sa mga bagay na ito. Kagalakan namin, nasasaksihan namin na ikay lumalago sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Lahat ng mananampalataya gusto yan na mangyari sa kanyang buhay. Kami po, nalulungkot po kami kung malalagay ka sa ganung sitwasyon. Natatalikod ka na lang, ayaw ka na lang, susuko ka na lang dahil sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Gampanin po namin at tulungan kayo na lumago sa iyong pananampalataya. Gampanin po namin. Kasi basically, ang
ang dapat na ginagawa namin, pinangangalagaan ang kawan ng Diyos. Ito ang kawan ng Diyos, kami na pag-utusan, na ingatan kayo, protektahan kayo, pakainin kayo spiritually ng kanyang mga salita. Kaya kung may mawawala, kahit sa tindi ng mga pagsubok, masakit po para sa amin. Yun pong ang katotohanan na nangyayari. Kaya dito, sa verse 18, ipanalangin nyo kami. Kasi yun po ang kailangan namin. Kailangan po namin ng inyong panalangin. Kami po, nagpe-pray pa rin naman po kami. Pinagpe-pray po namin kayo. Minsan talaga hindi na namin na ipagpe-pray yung sarili namin. Kasi yung pagkatawag sa amin upang gawin yung pag-alaga sa kawan ng Panginoon, yun lang naman po ang hinihiling namin eh. Isama niyo po kami sa inyong panalangin. Nakakalungkot po kasi kung yung mga leaders po nagpapagal, gumagawa ng para sa ikabubuti ng buong kawan, pero yung ilang bahagi ng kawan naman parang hindi nakikita, hindi na-appreciate. Nakakalungkot naman. Pero ginagawa naman namin yon alang-alang sa Panginoon or for the glory of God. Pero minsan, bilang tao, nakakaramdam din kami na nasasaktan kami o nalulungkot kami kung nakikita o nararanasan o nararamdaman namin na hindi pinahalagahan yung ginagawa namin. Paglilingkod sa Panginoon para sa inyo. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo ako na ako'y makabalik agad dyan sa inyo. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. This is the ending po of Hebrews na binibigay sa mga kapatiran. Ano yung mga dapat natin gawin? Bilang sumampalataya kay Kristo, tayo po ay mga tagasunod, tayo po ay mga lingkod. Kaya mamuhay po tayo ng may pagnanais na mapupurihan ng Panginoon, makapaglingkod sa Kanya sa anumang kaparaan na kaya natin gawin, sa anumang kakayanan na ipinagkaloob sa atin, kundi ang naisin lamang po natin sa mga panahon na nandalabi sa buhay po natin ay mapaglingkuran po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Amang Banal, salamat po at sa mga katotohanan ng inyong mga salita. Salamat, inibig nyo kami. Salamat, iniligtas ninyo kami. Panginoon, salamat dahil ang banal na Espiritu ay siyang nananahan sa amin. Patuloy nagagabay at papatnubay sa aming paglakad sa araw-araw. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan na ihayag mula una hanggang huling kabanata ng aklat sa mga Hebreo. Ang sulat sa mga mananampalatayang Hebreo. Bagamat ito'y isinulat para sa kanila. Pero alam po namin na dahil kami bahagi ng iisang katawan ng Panginoong Hesus, katulad nila, ito rin po ay malapat namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, binigyan nyo kami ng kalayaan pag-aralan ang sulat na ito. Binigyan nyo kami ng kaunawaan at karunungan upang ang mga detalye, ang mga instruction, at yung mga katotohanan patungkol sa aming Panginoong Hesus ay manatili sa aming mga puso. Salamat po, Ama. Dalangin po namin ito sa ngalan ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoong Hesus. Amen.